Magandang gabi po sa ating lahat. Bago natin pasimulan ang ating kwento, ay hayaan niyong batiin na kayo ng isang matiwasay at mapayapang gabi sa panig man kayo ng mundo naroon. At tulad po ng dati, ay hangad ko po lagi na sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapamakan at karamdaman. Handa niyo akong sumulat upang ibahagi rin ang nakakatakot na karanasan ng pamilya ng tatay ko. Ang tatay ko po kasi ay taga Visayas. Doon sila ipinanganak at lumaki. Bali 5 po silang magkakapatid at siya po ang pangalawa. Ang panganay po nila ay si Auntie Minda. Ayon po sa paglalarawan ng tatay ko, si Auntie Minda ay maganda. Na kahit pa nga laki sa probinsya, ay maganda po ang kanyang kutis. Nagtataglay din po siya ng maamong mukha at katamtaman ng kanyang taas. Noong mga panahong binata at dalaga pa po sila, ay uso sa mga kadalagahan ang pahabaan ng buhok. Kung kaya si Auntie Minda po ay may mahaba at magandang buhok ng mga panahong iyon. Tuwid ito at itim na itim, ayon pa sa tatay ko. At dahil nga po sa taglay na ganda ng tiyahing ko, ay marami ang nagkakagusto sa kanya. Walang sino man doon sa kanilang baryo ang hindi nakakakilala kay Auntie Minda. Kwento pa ng tatay ko, halos gabi-gabi ay merong umaakyat ng ligaw sa kanila, sa pag-asang sila ang mapusuan ng panganay na kapatid nila tatay. Nung mga panahong iyon ay usong-uso pa yung paninilbihan ng mga binata sa pamilya ng kanilang nililigawan, kung saan ay tumutulong sila sa mga gawaing bahay tulad ng pag-iigib, pagsisibak ng kahoy at kung ano-ano pa. Kung minsan nga pati ang pag-aararo ay kanila ding ginagawa. Ipinapamalas talaga nila yung kanilang kasipagan at nagpapakitang gilas, ika nga. Hindi lang doon sa babae, kundi pati na rin sa buong pamilya nito. Lalong-lalo na nga sa kanyang mga magulang, na pati sila ay talagang nililigawan. Kaya si tatay at ang iba pa niyang mga kapatid ay tuwang-tuwa pagkat nalilibre sila sa kanilang mga gawain. Malimit pa nga nilang masabi noon na buti na lang daw at maganda ang Auntie Minda nila, na para sa kanila ay isa iyong malaking bintaha. Walang-wala sa isip nila na yun din pala ang magiging dahilan para maranasan nila ang nakakakilabot na pangyayari sa kanilang buhay. Isang hapon ay may dumating sa bahay nila tatay na panibagong manliligaw ang kanilang ate. Yun yung unang pagkakataon na aakyat ito ng ligaw. Makisig ito at talaga namang gwapo rin. At batay sa bihis nito ay may sinasabi sa buhay. Kwento pa nung lalaki ay nakita niya si Auntie Minda nang magsimba ito kasama ang kanilang ina. Tagabayan umano siya, kung kaya kanya na lang ipinagtanong-tanong kung taga saan, hanggang sa kanya ngang matunton ang kanilang bahay. Mabait naman umano ang lalaki at magalang, sabi ng tatay ko. Halatang mayroon din itong pinag-aralan. At sa unang pagkakataon pa lang nang bumisita ito, ay napakarami ng dalang mga pasalubong. May kasama itong 2 lalaki na ang pagpapakilala niya ay mga pinagkakatiwalaang tauhan ng kanilang pamilya. At dahil sa nanibago sila tatay sa bago nilang bisita,
ay hindi talaga sila umalis na magkakapatid at nakiusyoso doon sa sala. Hindi nila maialis ang kanilang pagkakatitig doon sa lalaki. Umanga talaga sila dito. At yung pagpunta na iyon ng lalaki sa kanila ay naulit pa. Hanggang sa naging madalas na iyon. Ang kaibahan nga lang, sa halip na siyang gumawa para maipakita ang kanyang sinseridad, ay yung dalawa nilang tauhan ang siya niyang inuutusang gumawa para sa kanya. Pero humingi naman ito ng paumanhin. Pagkat inamin niyang hindi talaga siya sanay sa mga ganong uri ng gawain, na wala naman daw iyong problema sa mga magulang nila tatay, pagkat botong-boto sila doon sa lalaki na nagpakilalang si Enrique. Sa paglipas pa ng mga araw, ay napapansin nila tatay na hindi na umaakyat ng ligaw yung iba pang mga manliligaw ng Ate Minda nila. Kung kaya, kahit paano, ay kanya silang hinahanap-hanap. Lalo na yung kulitan nila ni Simon, isa sa manliligaw ng ate nila at kababata din ni Auntie Minda. Ang nakikita nila noong dahilan kung bakit hindi na sila umakyat pa ng ligaw ay dahil sa nag-alangan na sila. Dahil nga sa mayaman si Enrique. At para sa kanila, bihadong ito ang gusto ng mga magulang nila tatay para sa kanilang Ate Minda na mapangasawa. Ngunit ang hindi nila alam ay hindi namang ganon ang magulang nila tatay. Oo nga, at boto sila kay Enrique. Pero si Auntie Minda pa rin ang masusunod kung sino ang gusto niya. Pagkat ang katwiran ng kanilang mga magulang ay ito naman ang makikisama at hindi sila. Makalipas ang ilan pang mga araw, ay bigla na lang pumutok ang balitang namatay na si Efren. Isa ito sa manliligaw ni Auntie Minda. Lupa iyong ikinagulat ng halos lahat na taga roon sa kanila. Pagkat napakalakas nito at wala namang karamdaman. Ang natatandaan lang umano nila tatay noon, nang huli itong umakyat ng ligaw sa kanilang ate, ay dumating si Enrique. Naaakyat din ng ligaw. At dahil sa nauna si Efren sa kanya, kung kaya, kinailangan nitong maghintay sa labas. Pero nung mga oras na iyon, sabi ni tatay, ay hindi naman nila inakalang may koneksyon niyon. Pagkat maayos namang nagpaalam si Efren at nagkakilala pa nga sila ni Enrique na wala namang nangyaring anumang gulo. Ayon sa bali-balita, nagkaroon umano ng maraming bukol ito sa dibdib na siya naging dahilan ng pagkamatay nito, na naapektuhan umano ang kanyang puso. At yung mga ganong uri ng pangyayari ay muli pang nasundan, dahil ang sunod namang namatay ng biglaan ay si Ilyong, isa rin sa mga manliligaw ni Auntie Minda, na halos isang linggo lang ang pagitan. Nahulog naman ito sa puno ng nyog, ngunit ang ipinagtataka nila ay kung bakit bigla itong namatay kaagad nang bumagsak, samantalang mababa lang naman yung puno, na para bang ginawa lang iyong dahilan na pinalabas lang na aksidente yung kanyang pagkakamatay. Matapos ang dalawang sunod na pagkamatay ng mga manliligaw ng ate nila tatay, ay kumalat naman ang balitang hinabol ang aswang si Ricardo, na isa rin sa mga manliligaw ni Auntie Minda, na ayon pa sa kwento nito, pagpauwi na siya nang salubungin siya ng isang aswang sa daan. Nasaan yung tao mano ito? Ngunit hindi niya nakilala dahil sa mapalahibo ang muka. Ngunit dahil sa lasinggero ito
kung kaya marami ang hindi naniwala sa kanya. Nasabi pa ng mga taga sa kanila, baka gumagawa lang ng kwento, na baka nadapa lang umano ito dahil sa kalasingan, kung kaya nagtamo ng mga sugat at sinabi na lang na hinabol ng aswang para hindi mapagtawanan. Pero sila tatay noong mga panahong iyon ay medyo naghihinala na dahil sa magkakasunod na pangyayaring iyon. Isang araw, kausap ng ate ni tatay ang kanilang mga magulang at sinabing nagpaalam na raw sa kanya si Enrique pagkat balak na raw nitong mamanikan. Ngunit siya lang daw ang pupunta kasama yung dalawang lalaki na kanilang mga tauhan pagkat nasa ibang bansa umano ang kanyang mga magulang. Tinanong si Auntie Minda ng kanilang mga magulang kung ano ang kanyang naging tugon. Ano raw ba ang kanyang desisyon? Sabi ni Auntie Minda ay ayaw raw niya kay Enrique pagkat masyadong misteryoso ang pagkatao nito. At pagtatapat pa ng ate nila tatay, hindi daw niya ito gusto. Wala rin siyang nararamdaman na kahit ano para dito. Nirespeto naman ng kanilang mga magulang ang naging pasya ni Auntie Minda at maging sila ay kumbinsidong misteryoso nga ang pagkatao ni Enrique. Nasimula nang mapadpad ito doon sa kanilang lugar ay saka naman nangyari yung sunod-sunod na mga mahirap na ipaliwanag na kamatayang sinapit ng dalawa sa mga manliligaw ni Auntie Minda. Ngunit nung tanongin nila si Auntie Minda kung kanya na raw bang nasabi iyon kay Enrique, ay sinabi nitong hindi pa. Kanya pa lang daw sasabihin sa pagbalik nito. Sinabi naman nila na kanilang suportado ang desisyon ni Auntie Minda. Ngunit tila hindi nakabuti para sa kanilang lahat ang desisyon niya ngayon. Dahil ang ipagtapat na niya kay Enrique ang tunay na nararamdaman, ay nagalit ito at nagbanta pa. Hindi nito matanggap yung pagtanggi ng ate nila tatay sa pamamanhikan nito. Sinabi nito na pagsisisihan umano ni Auntie Minda ang maling desisyon niya ngayon. Pero hindi naman sila nagpatinag dito at sinabihang maaari na siyang makaalis pagkat hindi nagustuhan ng kanilang ama yung mga binitawan nitong pananalita sa kanila. Nasa loob pa naman mismo ito ng kanilang pamamahay. Nang sumunod na araw, ng mga bandang magka-alas 6 na ng gabi at kasalukuyan ng kumakalat ang dilim, ay bigla na lang nakaramdam ng matinding pananakit ng ulo si Auntie Minda. Sabi pa ng tatay ko, sa sobrang sakit noon ay naluluha na ang kanilang ate. Para daw binibiyak ang ulo nito dahil sa tindi ng sakit. At dahil sa may masama na silang kutob, ay naisip nilang ipatawag na kaagad si Lolo Benny. Isa itong kilala at magaling na manggagamot doon sa kanilang lugar. At apo nito si Simon na manliligaw din ni Auntie Minda. Nang dumating ito sa bahay nila, pagpasok pa lamang ay agad na niyang sinabing may maitim na kapangyarihang bumabalot sa bahay nila. At nang kanyang hawakan sa kamay at noo si Auntie Minda, ay sinabi niyang inaaswang ito. Nakasabay ng pagkakasabi niyang iyon, ay bigla silang nakarinig ng isang napakalakas na pagpagaspas sa may labas ng kanilang bahay. Maya-maya ay bigla na nagkahulan
yung dalawa nilang aso. Napatingin sa labas si Lolo Benny at nakita nilang umusal ito habang hindi inaalis ang pagkakatitig sa isang bahagi ng bahay na para bang may nakikita ito. Di nagtagal ay bigla na naman silang nakarinig ng malakas na pagpagaspas. Ngunit tila lumipat lang iyon ng dinapuang puno. Kanyang nilapatan ng lunas ang nararamdaman ni Auntie Minda at narinig nilang inuutusan nito yung aswang na layuan na ang ate nila tatay. Ngunit matigas ito. Katunayan, ang pinagpalingan nito upang ipakitang ito ay lalaban ay yung kanila namang aso. At may napansin si Lolo Benny. Nagad siyang napalingon sa dalawa pang direksyon. Kung kaya, sinabi niyang 3 ang aswang na nasa labas. At di nga nagtagal ay humuni na ang mga ito. Na tila ba may pagmamalaki pa nilang ipinaalam na naroon nga sila. Na ang sunod naman nilang pinuntirya ay yung bubungan. At walang habas nila iyong kinalampag. Napatakip na lang si tatay at kanyang mga kapatid ng kani-kanilang mga tenga dahil sa ingay na nililikha ng mga iyon. Hanggang sa nakarinig sila ng malakas na boses. Napalingon silang lahat. Pagkat kilala nila ang boses na iyon, si Simon. At bigla na lang namilipit sa sakit si Auntie Minda. At pilit na pinapasok ng aswang ang kaisipan nito na gusto siyang kontrolin. Kung kaya, nagtulong-tulong sila tatay para pigilan si Auntie Minda. Dahil nagsisimula na itong magwala. Muling sumigaw si Simon at kanyang hinamon yung aswang. Nang marinig nila iyon ay lumabas na rin ang tatay nila Auntie Minda. Dala ang kanyang itak. Kaya sumunod si tatay at inihabilin na lang yung pagpigil sa kanilang ate, sa kanilang ina at mga kapatid. Kasama na si Lolo Benny. Paglabas nila tatay ay biglang tumahimik yung mga aswang. Nawalang bigla yung huni ng mga ito. Inutusan ni Simon si tatay na kumuha ng asin sa loob. At pagbalik niya, sinapuyan nila ng asin yung paligid ng bahay. Pati yung mga lugar kung saan nila inaakalang naroon yung mga aswang at nagtatago lang sa dilim na gumagamit ng pambulag. Matapos iyon ay pumasok na silang 3 sa loob ng bahay. Lumapit si Simon sa lolo niya at hinawakan siya nito sa noo. Maya-maya pa ay muli itong umusal ng mga kataga. Pagkatapos noon ay kumalma na si Auntie Minda at di na rin nila narinig pa yung mga aswang. Nang sumunod na araw ay nagkwento si Simon kay tatay at sinabi niyang kanyang sinubaybayan si Enrique at mga kasama nito at nalaman niya ang kanilang tinutuluyan. Hindi pala ito totoong mayaman tulad ng ipinapamukha nito sa kanila at mayroon daw itong maitim na lihim. Wala pala talaga itong magulang na may isasama kapag namanikan pagkat silang 3 lang talaga ang naninirahan sa maliit na bahay nito. At ito ay totoong matanda na. Ngunit may kakayang gawing bata ang kanyang itsura, lalo na kapag nakakainom ito ng dugo at nakakakain ng sariwang karne ng tao, pagkat ito ay isang aswang. Aswang na may mataas na kakayahan, na malawak din ang kaalaman maging sa pangkukulam. Na ito pala talaga ang dahilan
ng pagkamatay nila Efren at Ilyong. At ito rin ang nag-utos sa isa sa kanyang mga kampon na tambangan si Ricardo. Swerte nga lang nito at nakatakas. Pero sabi ni Simon, hindi na magagawang makaulit pa ni Enrique. Pagkat kasama na nitong mamamatay yung dalawa niyang alagad na sa palagay niya ay kanya ring mga kamag-anak. Dahil sa kanyang ginawa sa bahay nito, na siguradong pagbalik ng mga ito doon ay agad silang babawian ng buhay. Pilit na inaalam ni tatay ng mga oras na iyon kay Simon kung ano yung mga sinasabi niyang ginawa niya na siyang magiging dahilan ng pagkamatay nila Enrique. Ngunit tumanggi na ito. Nagbanggit lang ito ng isa sa kanya na ang natatandaan ni tatay ay binaliktad umano nito yung panggatong na nasa kanilang lutuan. Kalaunan, si Simon at si Auntie Minda ang nagkatuluyan dahil ito pala talaga ang mahal niya. Hindi ko pa po sila personal na nakikita, Sir PB, dahil sa Maynila na po ako ipinanganak at lumaki, at may minsan ay hindi pa po ako nakakapagbakasyon sa probinsya nila tatay. Madalas kasi ay doon kami nagbabakasyon sa probinsya nila nanay dahil iyon ang mas malapit. May gusto lang sana akong ibahaging kwento na kababalagan. Ito ay personal kong karanasan doon sa bayan nila Papa sa Zamboanga del Sur. Nung umuwi kami sa lugar nila, doon po ako ipinanganak, pero musmus pa ako nang kami ay magpa-Maynila. Kaya wala ako gaanong maalala tungkol doon sa lugar. Mananahi kasi ng damit ang papa ko at nang magkaroon ng oportunidad na makapagtrabaho sa Maynila ay sinunggaban na niya yung magandang pagkakataon na iyon. Kung kaya lumipat at napapunta kami ng Maynila. Pero noong taong 2000 ay umuwi kami sa lugar nila Papa. Nagbakasyon kami. Ngunit nang malaman ni Papa na malakas yung patahian doon, ay nagpasya siyang dumuon na muna kami. Kung kaya, doon na namin ipinagpatuloy yung aming mga pag-aaral. Sa syudad pala nagtrabaho ang papa ko noon. Kung kaya, gabi na siya nakakauwi sa amin. Nakatira kami noon malapit sa barangay ng Bulawan. Nung umuwi kami doon kanila Papa, ay natatandaan kong mahaba ang biniyahe namin sa ferry galing ng Plaridel papuntang Osamis, tapos Zamboanga del Sur. At dahil sa hindi ako sanay sa mahabang biyahe, kung kaya panay ang suka ko noon. 4 nga pala kaming magkakapatid at ako ang pangalawa. Ang kuya ko ang pinakapanganay. Tapos yung sumunod sa akin ay babae. Tapos lalaki din ang bunso. Bali isa lang ang babae at 3 kaming puro lalaki. Nung bumabiyahe kami ay sila lang ang masaya. Tuwang-tuwa sila sa mga magagandang tanawin na kanilang nakikita, lalo na kapag nakakakita ng kabayo at kalabaw. Noon pa lang kasi kami nakakita ng totoo. Ang nakita kong kalabaw pa lang noon
ay yung nasa luneta. Habang tuwang-tuwa sila, ako naman ay tahimik lang na nakamasid habang hawak-hawak yung plastic. Doon kasi ako sumusuka sa cellophane na iyon. Nagalit pa nga noon yung katabi kong babae dahil nasukahan ko yung kanyang bag. Mabuti na nga lang at magaling humingi nang paumanhin si mama. Hapon na nang makarating kami sa bayan ng papa ko. At hinang-hinana ako dahil sa pagod at pagsusuka. Tapos, malayo pa pala mula doon yung bahay nila papa. Natatandaan kong sumakay pa kami noon ng habal-habal. At nang dumating na kami sa mismong bahay nila, ay ilang araw din akong namalaging nakahiga. Nanibago talaga ako sa aking paligid. Parang tingin ko ay laging madilim. Para bang walang sinag ng araw na pumapasok sa bahay ng lola ko. Makaraan ang halos 1 linggo ay doon palang pumuti ang aking pakiramdam. Parang nakapag-adjust na rin ako. At masaya ako dahil nalaman kong may alaga palang kabayo ang tsuyi namin na kapatid ni papa. Kaya nasabi ko sa aking sarili na mawiwili din ako doon sa lugar. Isang araw, nagyaya ang lolo ko na pumunta kami sa bahay ng isa sa mga kapatid ni papa. Doon sa bahay nila Uncle Elmer. Marami silang magkakapatid, kung di ako nagkakamali ay 10 silang lahat. Makipot lang yung daan na tinahak namin papunta doon. Pagdating namin ay may nakita akong bata na halos kaedaran ko lang. Na nung huli ay nalaman kong siya pala ay pinsan kong si Ronel. At mayroon itong hawak na pitik. Sa Tagalog yata ay ito yung tinatawag na tirador. Kaya nasabi ko sa sarili kong bukas na bukas din ay gagawa din ako ng sarili kong tirador. Habang nag-uusap sila lolo at si Tio Elmer ay magkasama naman kami nagpunta ni Ronel doon sa likod ng kanilang bahay upang maghanap ng ipon na matitira doon. Sabi pa niya sa akin, mayroon pa raw siyang panga doon na yung tinutukoy niyang panga ay yung sanga para sa puluhan ng tirador. Kanya daw ibibigay sa akin iyon. Nang sa ganon ay goma at balat na lang ang poproblemahin ko. Maya-maya narinig kong tinawag na ako ni lolo at nagyayaya na itong umuwi pagkat magtatanghalian na umano. Kaya sinabi sa akin ni Ronel na akin siyang hintayin at kukunin lamang ang sinasabi niyang sanga. Nang medyo nagtagal si Ronel ay sinabi ko kay lolo na mauna na siya at susunod na lamang ako. Kanya pa akong tinanong kung natatandaan ko ba raw yung aming dinaanan. Kaya sumagot ako at sinabing opo. Binilinan niya akong mag-ingat at wag na dumaan pa kung saan-saan. At wag rin daw akong makikipag-usap kahit kanino. At nagpaalam na si lolo sa akin. Maya-maya ay narinig kong nagyaya na rin ang nanay nila Ronel na kumain. Sinabi sa akin ni Ronel na hindi pa umano niya makita ang sinasabi niyang puluhan ng tirador. Kung maghihintay raw ako sa kanya ay kanya umanong hanapin para sa akin. Pero kakain daw muna kasi siya dahil nagyayaya na nga ang nanay nila. Niyaya pa niya ako maging ng kanyang mga magulang. Pero
Tumanggi ako at sinabing ako ay busog pa. Pero ang totoo ay nagugutom na rin ako noong mga oras na iyon. Ngunit nahihiya lang ako sa kanila dahil noon ko pa lang sila nakita. Nang mainip na ako at maramdamang mukhang matatagalan pa, ay nagpaalam na ako at sinabi kong sa ibang pagkakataon ko na lang kukunin yung ibinibigay sa akin ni Ronel. At matapos na makapagpaalam, ay sinimulan ko na ang paglalakad. 12:00 na noong mga oras na iyon at tirik na ang araw. Nang bigla akong magulat nang makita ko na nagsanga ang daan sa unahan. Para kasing wala naman akong napansin na may dinaanan kami ni Lolo na nagsangang daan. Kaya pagdating ko doon ay panandalian akong tumigil at inalalang mabuti. Pinakaisip-isip ko kung ano yung tamang daan na dapat kong tahakin. Dapat ba akong kumaliwa o kumanan? Nang hindi talaga naging malinaw sa akin, ay nilakasan ko na lamang ang aking loob at tinahak ko ang kaliwang daan. Nagbakasakali na lang ako. At habang naglalakad, ay patuloy ko pa rin iniisip yung mga nadaanan namin ni Lolo papunta sa bahay nila Uncle Elmer. At medyo nakampante naman ako. Sa loob-loob ko ay tama ang daan na aking tinahak. Nang makita ko yung ilang mga natatandaan kong nadaanan namin ni Lolo. Kaya nagpatuloy pa ako. Pero bigla na naman akong kinabahan nang biglang naging masukal yung aking dinaraanan at bigla na lamang dumilim. Sa isang iglap ay napapalibutan na ako ng napakaraming puno ng mangga at naglalakihan ang mga ito na napakadilim talaga doon sa lugar na animoy wala talagang anumang liwanag na pumapasok doon. At kahit ang layo na ng nalakad ko, pakiramdam ko ay para lang akong nagpapabalik-balik. Kaya napapikit ako at napausan ng maikling panalangin. Sobrang kaba na talaga ang nararamdaman ko noon. Nang idilat ko ang aking mga mata, ay bigla namang nanumbalik yung liwanag. Kung kaya nagpasalamat ako at nagpatuloy na muli. Medyo gumaan kahit paano yung pakiramdam ko. Sa unahan ay may natanaw akong isang bahay na madadaanan. Kaya mas lalo akong nabuhayan pagkat may mapagtatanungan ako. Pero papalapit pa lamang ako sa bahay ay bigla namang may lumabas na 4 na aso. Nakaangil ang mga ito na galit at mga naglalaway. At ramdam ko na isang galaw ko pa ay kanila talaga akong susunggaban. Kaya napahinto muna ako at pinakiramdaman ang mga ito. Wala silang tigil sa kakakahol sa akin. At nang bigla silang kumilos, ay tatakbo na rin sana ako. Nang bigla akong makarinig ng isang malakas na sipol at biglang tumahimik ang mga aso. Kung kaya bigla akong napalingon, nakita ko ang isang kuba na matanda. Sinabi niya sa akin na mukha raw pagod na ako
Bakit daw hindi muna ako magpahinga at pumasok na muna sa kanila? Sinabi ko sa kanya na naliligaw yata ako. Uminom na muna raw ako ng tubig at saka na namin pag-usapan kung paano ako makakauwi. Pero bigla kong naalala yung bilin sa akin ni Lolo. Kaya tumalikod na ako at mabilis nang tumakbo. Narinig kong muling sumipol yung matandang kupa. Pero sa pagkakataong iyon ay hindi para patigilin ang kanyang mga aso, kundi para habulin at sunggaban ako. Hanggang sa marating kong muli yung madilim na bahaging iyon ng lugar. Mas binilisan ko pa. At sa wakas ay nakalabas na ako doon. Paglingon ko ay wala na rin yung mga asong umahabol sa akin. Ilang hakbang pa ay nakita ko na yung bahay nila Lolo. Naroon iyon sa paanan ng bundok at tanaw na tanaw ko iyon sa gilid ng bangin kung saan ako nakatayo. Pero medyo nagtaka ako kung bakit nagkaroon ng batis sa tabi ng bahay nila at tila may bumubulong sa tenga ko na tumalon na umano ako upang mabilis kong marating ang bahay. Pagkat hinihintay na nila ako, naroon daw ang pamilya ko at hinahanap na ako. Ang taas noon, kung kaya napapikit akong muli. Pagmulat ko ay tila nag-iba na yung daan. Nawala na rin yung bahay at bangin. Maya-maya ay may nakita akong isang lalaki na nakasakay sa kanyang kalabaw na may hila-hilang karosa. May mga karga iyong saging at may batang nakaupo doon na sa tansya ko ay halos kaidaran ko lang rin. Sabi sa akin ng lalaki, "Doy, asa man kagikan? Murag na sa ka." Napasagot na lang ako ng opo kahit di ko talaga gaano naintindihan yung kanyang mga sinabi. Tinanong niya ako kung anong pangalan ko at sino ang aking mga kamag-anakan. Kaya binanggit ko na lang ang pangalan ko at si Lolo. Sabi ko, Benjamin ang pangalan ng lolo ko. Sabi nung lalaki, napaglaruan daw ako ng engkanto pagkat malayo na raw ang aking narating. Pero ihahatid na lang daw niya ako doon sa amin at kanya na akong pinasakay katabi ng anak niya doon sa karosa. Sa pagod at sa tindi ng aking naranasan ay napahiga ako at nakatulog. Nang magising ako ay naroon na sa bahay nila Lolo. Alalang-alala sila sa akin. Akala daw nila ay kung napaano na ako. Akala daw nila ay hindi na nila ako makikitang muli. Ikinuwento ko sa kanila ang mga naranasan ko na sa palagay ko ay hindi lamang ako na engkanto, kundi muntik na ring masila ng aswang. Ito ay naganap noong siya ay may 10 taong gulang pa lamang. Sa probinsya sila naninirahan noon kung saan sila ipinanganak.
Tatlo silang magkakapatid at siya ang pangalawa. Pagsasalaysay niya, madalas umano silang nangangaso noon kasama ang kanilang ama. Lahat ng maaaring pakinabangang biyaya mula sa kagubatan at sa mga tubig ay lubos nilang ipinagpapasalamat sapagkat dahil doon ay nagagawa nilang maitawid ang pang-araw-araw nilang pamumuhay. Minsan, habang nasa kagubatan sila at nangangaso, ay biglang kumahol ang aso nilang si Dapal. Yan daw ang karaniwang ipinapangalan sa mga aso sa kanilang probinsya, na ang kasing kahulugan sa salitang Tagalog ay bansod. Matapos na marinig ang kahol ng kanilang aso, ay agad nila iyong pinuntahan. At nakita nila ang isang malaking bayawak na siya palang kinakahulan nito. Mabilis daw itong inasinta ng kanilang ama at ipinutok ang baril na dibomba. Nakita nilang tinamaan iyon, ngunit nagpatuloy pa rin ito sa paggapang. Sinundan nila ito. Hindi nila magawang makapagmadali dahil na rin sa maraming sagabal na mga halaman at baging. Idagdag pa ang mga ugat ng punong kahoy na nakausli. Napakasukal ng lugar. Nakita ni Intoy ang tingga na siyang bala ng baril. Kaya namangha siya dahil sa hindi ito bumaon sa bayawak. Hindi iyon tinablan. Nang malapit na itong makapasok sa butas na pinaniniwalaan nilang iyon ang lungga nito, ay nagmadali ng kumilos si Intoy. Ayaw niyang palampasin ang pagkakataon na iyon sapagkat malaking bagay iyon para sa kanila. Kaya kahit na masugatan sa mga nagkalat na tinik ng halaman na naroon, ay hindi na niya iyon alintana. Patakbo niya itong nilapitan na may palundag-lundag pa, at gamit ang kanyang hawak na sibat ay tinusok niya iyon sa likod. Nagpipiglas ang bayawak nang tamaan niya ito. Namuwersa pa siya at ibinaon ang sibat sa likod ng bayawak, at naramdaman niyang bumaon iyon hanggang sa lupa. Ilang sandali lang ay hindi na gumalaw ang bayawak. Pinasundan pa iyon ng kanyang kuya. Masayang masaya sila sapagkat alam nilang ilang araw din nila iyong maiuulam. Dahil sa malaki talaga iyon. Sa katunayan ay hindi na sila nagpatuloy pa sa pangangaso. Nagpasya na silang umuwi nang mahuli nila iyon. Nang palabas na sila ng gubat at kanila nang hinahanap ang daan pabalik sa kanila, ay may napansin silang mag-aama. Lumakas ang hangin at biglang dumilim na animo ay may paparating na bagyo. Kaya lubos nila iyong ipinagtaka. Napahinto silang sandali. Maya-maya ay bigla namang nagkaingay. Nakarinig sila ng tila mga kutsara at tinidor na ipinupukpok sa bawat isa. Pati mga pinggan at baso na yari sa lata ay kanila ring naririnig na pinapaingay. Nakaramdam si Intoy at ang kanyang kapatid ng takot. At napansin naman iyon ng kanilang ama, kaya
Sinabi nito sa kanila na huwag mag-alala at siya ang bahala. Hindi daw niya sila pababayaan. Napayakap pa nga daw ang kapatid niya sa kanilang ama dahil sa sobrang takot nito na kahit ang kanilang aso ay lumilikha umano ng tunog na natatakot ito, na tila mayroon iyong nakikita na kakaiba. Sa mahinang tinig ay narinig niyang may iniusal ang kanilang ama. Hindi daw niya matandaan ang eksaktong mga kataga, pero parang hiniragat krisdam ang natatandaan niyang sinabi nito na pinaulit-ulit. At matapos daw na banggitin iyon ng kanilang ama, ay biglang humupa ang malakas na hangin. Maging ang mga ingay ay unti-unting naglaho. Napalitan daw iyon ng isang mabangong amoy. Humalimuyak ang amoy ng isang bagong lutong pagkain. Di nila matiyak kung anong klaseng pagkain iyon, pero napakabango daw talaga noon sa kanilang mga pangamoy. Nang umaliwalas na uli ang kalangitan, ay nagsimula na silang lumakad. Ang hindi nila maintindihan ay kung bakit hindi nila mahanap ang daan pabalik sa kanila. Gayong makailang ulit na silang nagpunta doon, kaya imposibleng maligaw pa sila. At papalabas na sila noon sa kagubatan. Kinutuban naman ng hindi maganda ang kanilang ama, kung kaya sinabihan sila nito na kanilang hubarin ang damit at kanila iyong binaliktad. Kasabay noon ay kumuha ito ng buhok mula sa kanyang ulo at sinindihan iyon bago nagpatuloy na sila sa paglalakad. At nakita na nila ang daan. Binaybay nila iyon at payapa silang nakauwi sa kanilang bahay. Minsan, niyaya si Intoy ng kanyang kuya na mangaso. Wala noon ang kanilang ama dahil kasama nito ang mga kaibigan na nagpunta sa malayo upang manghuli naman ng baboy ramo. At kasama nito ang kanilang asong si Dapal. At 3 araw iyon bago makakabalik. Kaya naiwan ang bunso nilang kapatid at ang kanilang ina sa kanilang tahanan. May kalayuan mula sa kanila ang kagubatan, bagaman nasa bundok rin sila nakatira. Ilang kilometro din ang kanilang nilalakad bago nila marating iyon. Nang naroon na sila ay talaga namang napakaraming ibon ang kanilang nakita. Ngunit maiilap ang mga ito na mahirap talagang mahuli o barilin sa araw. Kaya nga, mas mabuti na barilin ang mga ito sa gabi kung kailan sila natutulog. Pero isang ibon ang nakatawag ng pansin kay Intoy. Malaki iyon na may mahabang buntot. At noon pa lamang talaga siya nakakita noon. Tamang-tama naman na hawak niya ang baril noon dahil sa umihi ang kanyang kuya Nato. Inilapag niya ang hawak na sibat at sinimulang asintahin ang ibon. Ipinatong pa niya ang baril sa isang sanga para maiwasan ang paggalaw noon. At biglang umalingaw-ngaw
ang isang putok. Nahulog ang ibon at lumagabog iyon sa lupa. Nakita niya ang kanyang kuya na nagmamadaling tumakbo palapit sa kanya. Agad itong nagtanong sa kanya kung ano ang binaril. Itinuro niya ang ibon. Tuwang-tuwa silang magkapatid sa nahuli na iyon ni Intoy. Nagpatuloy pa sila sa paglilibot sa kagubatan. Ngunit nagtaka sila kung bakit pagkatapos noon ay wala na silang makitang kahit anong uri ng hayop na maaari nilang mahuli upang maiuwi sa kanilang bahay. Kaya nagdesisyon sila na umuwi na. Pagdating nila sa bahay ay agad na nagpadingas si Intoy, habang ang kuya naman niya ay nilinisan ang ibon. Nang idinadarang na nila ito sa apoy para masunog, ang mga maliliit na balahibong natira sa katawan nito ay laking gulat nila nang makita nilang nalulusaw ang katawan nito. Kung kaya nagkatinginan pa daw silang magkapatid dahil sa walang natira na kahit ano mula sa ibon. Hindi sila makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Noon pa lamang sila nakakita ng ganon. Nalusaw ito sa apoy. Dahil sa napurnadang ulam sa tanghalian, nanguha na lang sila ng kamote. Inihaw nila iyon at iyon na ang inihanda sa pagkainan. Nagtaka ang kanilang ina kung bakit iyon lamang ang kanilang pananghalian. Sinabi nilang magkapatid na mailap di umano ang mga hayop ngayon sa kagubatan kung kaya wala silang nahuli. Noong hapon, maaga silang nag-igib ng tubig. Nangahoy na rin sila malapit sa kanilang bahay. Ginawa na nila ang mga dapat nilang gawin ng mas maaga dahil balak nilang mangaso sa kinagabihan na kanilang babalikan ang napakaraming ibon na kanilang nakita para nang sa ganon ay may ulam sila sa kinabukasan. Nagtiis na muna sila sa bagoong isda at kamoting kahoy na hapunan. Nang madilim na, ay nagsimula na silang maghanda na magkapatid. Kasalukuyan na umanong nagpapahinga ang kanilang ina at bunsong kapatid ng mga pagkakataon na iyon. Nang palabas na sila ng bahay, ay nagpaalam pa sila sa kanilang ina. Ngunit nakarinig sila ng mga ingay sa labas na ang unang pumasok sa kanilang mga isipan ay tila mga kalabaw at kabayo na naghahabulan. Kung kaya, natigilan silang magkapatid. Sa halip na lumabas, ay kanila umanong isinarang mabuti ang pinto. Narinig pa nga daw nila ang kanilang ina na nagtanong kung ano iyon. At dahil sa noon pa lamang rin sila nakaranas ng ganon at talaga namang wala silang ideya kung ano ang nag-ingay na iyon sa labas ng kanilang bahay, ay sinabi nilang hindi nila alam. Nang mawala ang ingay ng tila mga malalaking hayop na nagtatakbuhan, napalitan naman iyon ng malakas na ihip ng hangin na narinig nilang humahampas pa ang mga dahon at sanga ng puno na malapit sa kanilang bahay. Ilang sandali lang ay may biglang dumapo sa kanilang bubungan. Halos lumundo ang mahabang kahoy na pinagpapatungan ng pawid nilang bubong.
kinilabutan sila. Dahil sa naisip nilang napakalaking ibon naman noon. Sinabihan sila ng kanilang ina na patayin ang nag-iisang ilaw na nakasindi na nakapatong sa kanilang mesa, na agad naman nilang sinunod at pumasok sila sa silid kung saan naroon ang ina at bunso nilang kapatid. Hinawakan ni Intoy ng mahigpit ang sibat, samantalang ang kuya naman niya ay ikinasa na ang baril na dibomba. Maya-maya ay narinig nilang tila hinahawi na nito ang pawid na bubong ng kanilang bahay, na hindi nga nagtagal ay may pumula na sa itaas, na sa palagay nila iyon ang mga mata nito. Para iyong baga ayon pa sa paglalarawan ni Intoy. Tinusok ni Intoy ng hawak niyang sibat ang nilalang, pero agad daw itong nakaiwas nang lumipad, na narinig pa nila ang malakas na pagaspas ng mga pakpak noon. Ngunit saglit lang at nasa bubungan na naman nila ang nilalang. Pinaputukan iyon ng baril ng kanyang kuya Nato. Matapos ang isa ay agad nitong kinargahan ng bala at pinaputok na muli. Tantsahan lamang daw ang ginagawa ni Nato, na ang tanging binabasihan ay ang mga mata nito. 3 ulit daw itong pinaputukan ng kanyang kuya Nato, na noong huli ay narinig nila itong nasaktan. Nakiramdam daw sila. Wala ni isa sa kanila ang umiimik, maliban sa bunso nilang kapatid na panay na raw ang iyak ng mga oras na iyon. Pero sabi ni Intoy, nung mga pagkakataon na iyon ay matinding takot na rin ang kanyang nararamdaman. Ngunit nang kanyang isipin at isaalang-alang ang kaligtasan at kapakanan ng kanyang mga mahal sa buhay, ay nakakuha umano siya ng kakaibang lakas ng loob. Hindi na sila nakatulog noon hanggang sa nag-umaga na. Nag-alala sila na baka kasi bumalik pa ang nilalang. Nang dumating ang kanilang ama, ay ikinuwento nila ang kanilang naranasan. Doon nila nalaman na ang ibon na kanilang napatay ay pinaniniwalaang pagmamay-ari pala at alaga ng isang aswang. Kukok ang tawag nila sa ibon na iyon, na ito daw ay nagsisilbiring mata ng aswang, na nag-oobserba sa kapaligiran at nagbibigay ng impormasyon sa kanya. Nasundan pa ang pangyayari na iyon, pero hindi naman sila napahamak dahil na rin sa presensya ng kanilang ama. Marami kasing nalalaman ito ukol sa mga bagay-bagay na hindi pangkaraniwan.